Kayamang ang aming kapatid na si Emma ay nahihimlay namin pag-asa kay Kristo. Loobin mo na sa huling araw ay makakasama siya sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. Ay niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Kaya nawa, ang buhay ng ating kapatid na si Emma ay naway maging isang inspirasyon sa atin na ikaw at ako ay mamamatay din. Hindi natin alam kung kailan. Walang araw ni tinakda ang Panginoon kung kailan tayo mawawala. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Emma, papukulan natin siya ng huling pamamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin na maluwag sa kalooban ang Kanyang pagpanaw at tumasa tayo makikita-kita muling sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Binabasbasan, tasilin din po natin na Panginoong Maria bilang pagkabilin kay Emma sa ating mahal na Ines Maria. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya sa Panginoon Christmas. Good kang pinagpala sa babayang lahat. Pagpala naman ang Iso ng Jesus. Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Okay na kayo? Wala nang problema? Okay na po. Happy na. Nabili na lahat ng pangailangan. Salamat. Panganay na anak, mga kababayan. Tapos ito yung bunso. At ilan magkakapatid sila, Ate Marites? Bali, 5 po kayo, di ba ka? 5. Yan. At isa ito sa kapatid ni Ate Marites, mga kababayan. Hi ma'am, ilang taon na po kayo? Paano po dito? Saan po kayo galing? Antipolo po. Sa Antipolo. Sino panganay sa inyo ni Ate? Siya po, tapos sumunod ako. Kayo ang sumunod. Ilang kayo magkapatid? 5. Asan na yung 3? Patay na po yung isa, kasunuran niya. Nauna kasunod. lang yung tapos siya na. Ay, yung iba yung kapatid nasaan? Andito po. Nandyan din. Siya po? Bata pa. Wala na, makunat na. Susunat na. Bata pa. Pinakapanganay si Ate Mo. Opo, siya yung pangalan. Kaya pala napakabait. No? Kumusta naman bilang kapatid si Ate Marites? Okay naman siya, maano naman. Konting ano lang namin, konting hingi lang namin ibinibigay din niya sa amin. Kung ano yung, may problema kami, andyan agad siya. Kahit na walang-wala siya, pupunta yan kung walang financial, yung ano niya, sarili niya. Kaya yung namatay yung kapatid namin isa, wala man siyang financial, siya yung naglalakad siya lahat. Kahit na may sakit siya. May sakit na siya nun. Kaya lang... May sakit na siya. Ibig sabihin talagang matagal nyo nang alam yung kanyang karamdaman. Hindi. Ito lang huli. Pinag-check up namin siya sa Antipolo. Oo. Tapos napakarami yung sakit. Inanuhan namin siya ng gamot kaso for 1 week lang. Uwi na siya rito sa mga anak niya. Ayoko pa siyang pauwiin kasi nga gusto ko doon muna siya gumaling sa akin. Uwi na siya. Pinayagan ko. Sabi ko, bilhin niyo yung gamot niya. Hindi pwede generic. Kailangan branded para gumaling ang mama niya. Tapos hindi siya pwede magtrabaho, hindi siya pwede magbuhat, hindi siya pwede mapagod. Ganun ang Ano sabi ba ko sabi sa ng kanya. doktor nung napacheck up? Ano po siya may sakit sa puso, cholesterol, UTI, high blood, tsaka diabetic. Yun ang dami niyang sakit. Ang nabili lang namin na gamot noon, yung sa diabetic lang at tsaka sa puso. Kasi wala kang pera. Dinala ko talaga siya sa private. Ayoko kasi sa public dahil yung isa namin kapatid, dun nga namatay. Kaya yun. Wala rin, namatay din siya. Salamat ma'am. So ano pa naman, pag-try na lang po natin, no? Mabait naman yan sa atin. Mabait na kapatid. Yung bunso naman na anak, hi ate, kumusta si Ate Marites bilang nanay niyo po? Okay po. Okay naman po si mama kasi siyempre mama ko po siya.
Paano mo siya ilarawan bilang ina? Paano niya Ano kayo po? pinalaki? Paano yung mga batas niya bilang isang nanay? Ano po, meron po talaga siyang minsan po na ano po na binabanggit po sa akin na hindi ko po nasusunod. Tapos syempre po bilang anak po ako, ano po yung nararamdaman ko pa rin po kay mama. Yung iba po, hindi ko po na-explain. Hindi mo ma-explain. Opo, kasi po marami na po kami pinagdaanan. Alam ko malaki ang magiging pagbabago dahil wala na si Nanay Marites. Pero alam ko yung mga usapan natin ngayon is andyan pa siya, naririnig pa niya yung mga usapan natin, pinagmamasdan niya tayo. Ano ang maipapangako mo kay Nanay Marites para maging masaya siya? Ano po, marami po, yung magbabago po ako, ganun, para lang po sa kanya kasi ayun po yung sinasabi po niya sa akin. Magbago na po ako, ganun. Tapos, sabi niya po, huwag daw po kami mag-away ng ate ko kasi dalawa lang daw po kami nandito po sa Cavite. Mm-mm. Bakit? Ano ba yung gusto ng nanay mong baguhin niya sa'yo? Yung ugali ko po. Opo, kasi Suwail minsan ka bang po, anak? Hindi naman po, minsan po kasi kakatampuan po kami. Hindi po nasusunod po yung mga So sinasabi. yun lang, lagi mo lang iisipin yung payo ng ating ina, Dahil ang ating ina kailanman hindi niya matitiis ang anak, no? Opo. Salamat. Ay si ate naman yung panganay. Ate, konting katanungan na lang ate, no? Pwede bang ilarawan mo sa amin si Ate Marites kung paano niya kayo pinalaki mula nung bata ka hanggang ngayon? Sobrang bait po, sobrang pagmahal po sa mga anak po niya. Kasi po, simula sa pool po, alam na alam ko po yung galit po ni mama ko. Kaya po ganun po yung makikisama niya po sa amin. Kaya po di ko po siya sa akin kasi po, ako lang po yung nakakaintindi po sa kanya. Pag may problema po siya, naiintindihan ko po yung problema po niya. Kaya po hindi ko po siya masisi kung ano po namin pagsasama. Tapos po nagpapasalamat po ako sa kanya kasi po nakasama po namin siya na matagal. Sobrang mahal na mahal po namin siya. Hindi po talaga namin siya makakalimutan. So, kumusta naman ang naging usap-usapan ninyong magkakapatid mula nung naibigay namin yung pera? Expected mo ba na gano'n na may darating pang biyaya galing sa mga taong nagmamahal kay Ate Marites? Wala na po, hindi po namin na-expect pa na meron pong darating pa po ulit na biyaya. Kasi po namumroblema po talaga po kami sa paglibing po ng mama po namin. Kaya po gumagawa po kami ng paraan. Hindi naman po namin po alam na may biyaya pa po galing po sa Diyos na darating. Nagaling din po sa inyo, Daddy Frankie. So nung dumating yun, anong unang-una mong naisip? Kasi iyon ay una syempre sa gabay ng Panginoon. Opo. At dahil sa kabutihan na ipinakita ni Ate Marites, kaya maraming napamahal sa kanya sa pag-aalaga niya kay Nancy. Opo. Nakita nila yung totoong tao, totoong may pagkaibigan si Ate Marites, kaya maraming nagpadala ng tulong. Ano ang unang-una mong naisip nung dumating yung biyaya dahil sa kabutihan ng inyong nanay? Ang masasabi ko lang po sa mga nagbigay po ng tulong po. Maraming salamat po sa maayos na po talaga yung libingin po ng amin mga magulang. Tapos po yun po, talagang na po siya, katahimik na po yung kaluluwa niya, maging masaya na po talaga siya. So, pilingin po ni Papa Jesus. Ayan. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, yan po yung mga nakalap lang natin. Siyempre inalam din natin para maging maayos ang lahat, no? Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan, sa lahat po ng nagpadala ng tulong. Hindi man po namin kayo mabanggit lahat, basta lubos nagpapasalamat una
sa ating Panginoon. At ako'y nagpapasalamat din sa inyong mga kababayan. Ganon din sa pamilya na iniwan ni Ate Marites. Taos puso sila nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat and God bless po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Salmo at panalangin. Sa bawat panalangin ng ating itutugin po, sa aming pangungulila, ikaw poon ay kasama. Ulitin po natin. Sa aming pangungulila, ikaw poon ay kasama. Purihin ang Panginoon, kaluluwa ko. Ang Diyos ay papurihan, pupurihin ko siya at aking aawitan. Aking aawitin habang ako'y buhay. Tugon po natin, sa aming pangungulila, ikaw poon ay kasama. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na mahabagin, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maasahan. Ang ating tutugon, sa aming pangungulila, ikaw poon ay kasama. Panig sa inaapi, kung siya'y humatol. May pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag. Pinapanauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas. Ang mga hinirang niya ay nililingap. Ating tutugon, sa aming pangungulila, ikaw poon ay kasama. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Ang Diyos na poon, walang hanggang hari. Ang Diyos mosyon ay mananatili. Tugon po natin, sa aming pangungulila, ikaw poon ay kasama. Manalangin tayo. Ama naming may kapal, itinuturo mo sa amin ng pananampalataya na ang iyong anak na si Jesus Cristo ay namatay at muling nabuhay upang hanguin kami sa kamatayan. Kayamang ang aming kapatid na si Emma ay nahihimlay namin pag-asa kay Kristo. Loobin mo na sa huling araw ay makakasama siya sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Nakikiramay po kami sa pamilya po ng limaong si Ate Emma. Gaya nga lang pinapangako sa atin ng Panginoon na siya ay mauuna sa atin para ipaghanda tayo ng matutuluyan na silid sa kalangitan. At gayon din, alam naman natin na hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon. Gayong si Emma ay nauna na sa atin. Mapasapiling nawa siya ng ating Panginoong Hesus. At nawa, sa paglalakbay niyang ito sa kalangitan, patungo sa ating Panginoon, patuloy na natin siyang ipagdasal, ipanalangin, sa kabila ng kanyang mga kahinaan nung siya'y nabubuhay pa, pagdasal natin ito. Sa kabila ng mga kabutihang nagawa niya sa bawat isa sa atin, ipanalangin din natin ito. At sana manariwa sa atin ang mga alaala nung siya ay nabubuhay pa. Ang pag-ibig sa isang buhay na tao ay kaaya-aya sa pagkararamdaman nito. Pero ang pag-ibig sa mga nawala ng tao, ito ba ay mararamdaman pa nila? Hindi na. Mararamdaman lang nila ito sa pamamagitan ng panalangin natin. Kaya nawa, habang tayo ay nabubuhay,
Pagdasal natin ang mga kayumao nating kapatid, mga kaanak. Nang sa gayon, pagdating ng panahon at tayo naman, ikaw at ako ay papanaw, ay makikita-kita muli tayo doon sa kalangitan. Na sasabihin, magtatagpo, salamat sa panalangin ibinigay mo sa akin. Po, kaya nawa, ang buhay ng ating kapatid na si Emma ay naway maging isang inspirasyon sa atin na ikaw at ako ay mamamatay din. Hindi natin alam kung kailan. Walang araw ni tinakda ang Panginoon kung kailan tayo mawawala. No, kagaya nga nung isang kaibigan ko, nagtanong sa akin, kasi siya ay buntis, nanganak siya, pagkapanganak niya, yung batang iniluwal niya ay wala ng buhay. Ang tanong niya sa akin, bakit ganun kabilis kinuha ng Panginoon ang aking anak? Ang naisagot ko lang, mapalad ka at may isa ka ng anghel sa kalangitan. At malamang tayo ay hihintayin niya at doon tayo magsasama ng, sabi nga ni Kristo, magsasama tayo ng buhay, hanggang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, eternal na. Wala nang katapusan. Kaya, mga kapatid, kabila ng pagdadalamhati natin sa mga yumao natin kapatid, ay magsibil nawa itong kagalakan sa bawat isa sa atin na bubuhay. Dahil may isang anghel na ipapanalangin tayo sa Panginoon. At ganoon din tayo, tungkulin naman natin bilang mga buhay, ay ipinalangin natin siya. Mga kapatid, halina't manalangin ng buong pananalig. Sa Diyos namang makapangyarihan, binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan, ulitin po natin. Amang makapangyarihan, kami po kaawaan. Noong binyagan ng aming kapatid na si Emma, sa kanya'y pinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sa ating poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na narito, ang mga nagdadalang hati at nanulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sa ating poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ama namin mapagkalinga, ipagkaloob mo sa lahat na nakikipagkaisa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tulong po ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, sama-sama po nating dasalin ang panalangin tinuro sa atin na ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin po kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo po kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hagtungan si Emma, papupulan natin siya ng huling pamamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin na maluwag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw, at tumasa tayo makikita-kita muling sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan.
Habang binabasbasan, kasalin din po natin ang Panginoong Maria bilang pagkabilin kay Emma sa ating mahal na Ines Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Good kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang Iso ng Jesus. Maria, ina ng Diyos, manalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan ang giliw naming pumanaw sa piling ng pagmamahal. Ulitin po natin. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng pagmamahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw nating pumanaw sa piling ng pagmamahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanman, pagkamitin ng may kapal. Tayo po, ang giliw naming pumanaw sa piling ng pagmamahal. Ama namin pagmahal, inihabili namin sa iyo si Emma na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig. Patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na bumanaw, mapasapiling ka nawa ng buong may kapal. Ang papala ng Diyos ay paurin mo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa paraiso, magkikita muli tayo, samahan ka ng mga santo. Kahit na may mauuna, tayo rin ay magsasama-sama upang laging tayo ay lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. At naway pagpalain po tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Makikiramay po kami. Ma!